إن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito ulit tayo ngayon sa ating programa, ang ating Siratal Mustaqim, ang tuwid na landas. Ang inyong lingkod, si Brother Abdullah bin Andrade, na siyang makakasama niyo uli alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ngayong Friday. At ang ating programa po ngayon, ang title natin na ang pagkilala sa tunay na Jesus, ang pagkilala kung ano talaga ang tunay na katayuan ni Jesus. Kumbaga sa ang katotohanan tungkol kay Jesus. Ito po ang second part 2 ng ating pinag-usapan nung nagdaang Miyerkules. Bigyan po natin ng pansin muna ang ating pagbati sa mahal natin na presidente ng Mercy Islamic Foundation na Sheikh Muhammad Habib Al-Khulaqi at ang ating direktor ng media Mensahe Channel na si Ustad Isa Javier at ang kanyang kasamahan sa technical department at ating katabi lang at siyang may control ng camera at ng ating mga technicalities. At pagbati rin sa ating mga kasamahang mga duat, mga daiya, mga kababayan nating mga duat at mga kalalakihan na nagtatrabaho po na kasama natin dito po sa Mensahe TV sa MIF Mercy Islamic Center sa pagpapalaganap po ng salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang kagustuhan na mangyari na makarating sa kanila, sa ating sa lahat sa buong mundo, ang mensahe ng Islam. Mga kapatid, ang ating mga kapatid ngayon ay babatiin na lang natin yung mga nagbibigay ng comments po sa atin at nag-share sapagkat wala po akong monitor ngayon. At ngayon inshallah sa susunod baka malagay ko yung aking monitor, yung aking laptop, magagamit ko po yun. Maraming salamat po sa inyong pagantabay at pagsubaybay at pag-share po sa ating mga kapatiran. At ang pagbati pong ito ay para sa lahat po ng ating mga leaders at saka nagpapalaganap ng Islam na mga kapatid natin, na mga born Musliman o mga balik Islam na sinasabi natin ngayon. At magpapatuloy po tayo sa ating programa. Sino nga ba itong si Jesus nating ipinapahayag? Alam natin may dalawang malaking relihiyon na madalas na mababasa natin sa Facebook na nagbabangayan. Merong mga nagdidibatihan at meron namang mas professional na pamamaraan at meron namang sabihin na natin na hindi gumagamit ng pamamaraan ng pagdialog. Isang bagay po na pagkilala natin kay Jesus ay dapat nating minamahal. Ang pagkilala sa Islam tungkol kay Jesus, kikilanlin siya kung sino siya at paano siya ipinahayag ng Diyos at ano ang kanyang mission at ano ang kanyang mga dapat gawin at ano ang kanyang role sa pagpunta niya dito sa lupa. Gayon din, tingnan din natin ang mission o ano ang kalagayan ni Jesus sa pagkilala ng mga kapatid natin ng mga Kristiyano ayon sa doktrina. Nabanggit natin last Wednesday sa ating programa na nandoon sa Pasyong Mahal ang doktrina ng Romano Katoliko kung saan din sinusundan din ito ng mga Protestants. Ang mga doktrinang ito at sinunod nila bagkus sila ay nagprotesta sa Katoliko at nagtatag din ng sarili nilang relihiyon. Siguro bilang pagbabalik tanaw sa history, ang Katoliko ay kasabay na umusbong ito, no? Ang Katoliko ay na umusbong ito sa pamamagitan ng paglikha, sabihin na natin ni Constantine noong 312. Mababasa yan sa Concise History of the Church of the Roman Catholic Church na sinulat ni Father Huffman
na ang author ng Catholic ay si Constantine. Ngunit naghiwalay ito. Wala na si Constantine. Naghiwalay ito at umusbong ang tinatawag na Roman Catholic Church. Roman Catholic and Apostolic Church, at naghiwalay ito ng mga kapatiran ng Katoliko, at ito'y nahiwalay ang ibang mga grupo. Yun ang unang tinawag na schism sa church, paghihiwalay. At ngayon, pagkatapos niyan, mga 17th century, ito si Father Martin Luther ay nag-protest. Ang kanyang protesta ay sinabmit niya ito sa Pope upang mabago, mareforma ang church. Gusto niya na mareforma ang pamamaraan ng binyag at palaki nito, tinatawag nilang catechumenate, ang mga mananampalataya, at ititrain sila bago sila binyagan. Ay kinakailangan alam na nila kung gusto ba ito nila o hindi. No? Kasi ang nangyari po, ang pagbibinyag po ng Roman Catholic ay maliit pa o bagong panganak pa lang yung bata ay pwede nang binyagan. At ang mananagot nito ay ang mga magulang at ang kanyang ninong at ninang. At ang manunumpa nito ang mga magulang at ninong at ninang ayon sa doktrina. At ito'y ginagawa sa ritual ng binyag, pag nagbibinyag ito. At ang pagbibinyag nila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ito ay ang pamamaraan ng doktrina sa pagbibinyag. Ayun, ginaya din ito ng Protestant, sa gayon pa rin ang kanilang pagbibinyag, pero malakihan na. So ngayon, itong short history sa nangyari na paghihiwalay ng Protestant, nagkaroon ng mawala si Martin Luther, umusbong ang tinatawag natin na Lutheran Church. So na-organize ito hindi by Martin Luther, no? In the spirit of Martin Luther, na doon sila nagkaroon ng inspirasyon na itayo nila yung Lutheran Church. So nung matayo ng Lutheran Church, ito naman ay bumunga ng church na tinatawag natin na Methodist. So ang Methodist naman, dito na nag-spread ang Protestantism. So lumaganap na ang Protestantism dito. Kung meron tayong mga Protestant church, ito ay naglumaganap na, at sa 20th century lumabas na ang born again. Ang born again ay hindi yan lumabas noong mga 19th century. Lumabas ang born again itong 20th century, at ito'y lalong umusbong lalo na sa mga happy-go-lucky na lalo na sa kabataan. Ito'y effective sa mga prayer meeting, effective ito sa mga prayer session, sa evangelization, to internalize their belief. So, sa pamamaraan ng pagsamba, hanggang dun lang sila. Now, whereas, kung titingnan naman natin ang pagkilala kay Jesucristo, kung titingnan natin ang history, ang pagkilala pagdating ng revelation tungkol kay Jesus Christ, ipinakilala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran. At ang revelation na ito ay umabot ito ng 23 years, eventually, dahan-dahan, hanggang sa nakumpleto ito, dito mo makilala ang tunay na Kristo Jesus. Merong pamamaraan ng pagkilala, ng practical na pagkilala. Meron naman ang pagkilala ng tinatawag natin na scripturals na pagkilala. At meron namang pagkilala kay Jesus na ginagamitan nila ito ng yung tinatawag nila na historical na pamamaraan. So now, bilang mananampalatayang mga Muslim, ang sinusunod po namin, of course, ang Islam. Dati po kaming mga mananampalatayang Kristiyano, ako Roman Catholic ako. Umabot ako ng seminaryo, nag-aral ng mas mano pa, at nag-dig up pa ng Bible at iba't ibang mga sabihin natin ng mga kasulatan at history tungkol kay Jesus Christ. Kasi ito yung sentro ng pinag-uusapan madalas, mga kapatid. Madalas itong pinag-aawayan at dito, hindi namin sinasabi na masama na kaagad. Kasi yung nakagista natin,
Kaya kung hindi ako nag-Muslim, malamang nandoon pa rin ako eh. Baka nakasama pa rin ako doon sa Magallanes Theater, ay ganun pa rin nagpipreaching at nag-i-evangelize. No? Kasama ng, ng ecumenical movement na nandoon. Ganun din kahit dito sa Mindanao, ako noon ay ginagawa ko yung ecumenical movement. Kahit nung nasa Kalilangan, Bukidnon ako na-assign, meron kaming ecumenical movement ng mga kapatiran natin, mga Kristiyano. Pero nung naging Muslim ako, hindi ko sila kalaban. Mga kapatid, hindi ko naging kalaban itong mga ecumenical movement. Bagkus nagpatuloy ako sa ecumenical movement bilang isang Muslim na. Nagre-representa ako sa sa relihiyon ng Islam. Bagkus merong mga religion ayaw magrepresenta. So ngayon dito namin nagkakaroon tayo ng dialogue. Ano po ba sa Islam ang paniniwala nyo kay Jesus Christ? So ganun din sila. Dati, pero alam ko na yung paniniwala nila. Dati akong Kristiyano, kaya alam ko kung anong pagkilala kay Jesus Christ. Okay. Isa-isahin natin. Sa Kristyanismo, kilala si Jesus Christ as the second person of the Trinitarian God. No? Pangalawang persona ng Diyos. At ang ginagamit nila na basihan nito, para sa mga hindi pa nakakaalam, ang basihan ng ginagamit ninyo ay ang Mateo 28, versikulo 18 hanggang 20. No? Na pagkatapos, ang isang basihan ay yung 1 John chapter 5 verse 7. Ito po ang ginagamit nila. So, ang nilalaman nito ay kinukuha nila doon, especially of the Protestant, kinukuha nila ito doon sa 1 John chapter 5 verse 7. Na ang nilalaman, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and the three are one. Ito yung tinatawag nila na Trinity. Bagkus hindi sila nagkaisa rito at ni-revise nila ito nandyan sa Revised Standard Edition o na Bible, nakikita natin na kailangan talaga i-revise siya dahil sa forward mismo nagsasabi na ang kasulatan itong ang King James Version, sabi niya, ay dapat siyang i-revise dahil talamak talaga malasimenteryo ang kanyang error, no? So hindi mga Muslim ang gumawa nito, mga 51 scholars ng different denomination of high eminence, sila ang nagbago sapagkat sabi nila, this is interpolation. Dahil ang tunay sabi nila ay ganito, there is the Spirit that bear witness because the Spirit is truth. So, ibig sabihin dito ay hindi sila nagkaisa sa doktrina tungkol kay Jesus, bagkus pareho sila ng pinapaniwalaan na si Jesus ay Diyos. Now, magpatuloy po tayo. Paano nga ba kinikilala si Jesus? Okay. Kikilanlin natin si Jesus sa practical na pagkilala sa pamamaraan ng kanyang mga salita at sa pamamaraan ng kanyang gawa. Sa kanyang salita, ipinakita ni Jesus, sinasabi ni Jesus, meron bang siyang katuruan na nagsasabi siya na Diyos siya? Siya mismo. Sinabi ba ni Jesus yun? Sa kasulatan sabihin niya, siyempre ang ginagamit po natin na bakit kayo mga Muslim gumagamit kayo ng Biblia? Sinasabi ko po ito kasi gumagamit ng Biblia, yun ang pundasyon ng inyong pananampalataya. Kaya sinabi ba sa inyong Bible na si Jesus Christ, nagsalita siya na ako ay Diyos? Sambahin ninyo ako. So isang bagay na dapat nating bigyan ng pansin na kung sa praktika, mag-isip tayo ng mabuti. Bakit hindi sinabi ni Jesus clearly na Diyos siya? Sa araw ng paghuhukom, kung tunay na Diyos si Jesus, maraming magsasabi na, ba't hindi mo sinabi? Samantalang ang nagpapahayag nito na Diyos si Jesus, walang iba kundi si Pablo. So itong si Pablo, ang salita niya ba ay mula sa Diyos? Ang salita niya ba ay hinirang ba siya ng Diyos na maging propeta?
na ang mga sinulat niya ngayon na pastoral letter to the Corinthian church, to the Thessalonian church, to the Roman church, to the different churches sa kanyang panahon, yung pinadala niyang sulat, kasi hindi naman siya ang naglagay sa Bible nito para sabihing salita ng Diyos. Ito'y pastoral letter niya. Sino ang may kapangyarihan na naglagay sa Bible na ito'y maging salita ng Diyos? Wala nang Constantine sa panahon na yon. Wala na si Constantine nung inilagay ito sa Bible, sapagkat 12th century na nabuo ang tinatawag natin na Bible o na Biblia. Doon pa lang nabuo nung 12th century. So kung titingnan natin ng mabuti, so anong nangyari? Bakit ganong kahaba ng panahon? Bakit hindi kaagad-agad ito naging isang libro? Bakit pipili-pili? At ang hindi mga Katoliko, tinanggal nila yung 7 libro. Okay ha? Tinanggal itong 7 libro at 66 na lang ang kinikilala ng mga Protestant churches. So ang Roman Catholic Church at saka yung tagasunod ng Roman Catholic Church tulad ng Philippine Independent Church at saka yung ating mga Iglesia Pilipina Katolika dito sa atin, ay gumagamit sila ng 73 books. So, itong mga batayan ng kanilang pananampalataya. So now, hindi sila nagkaisa at umabot ang Biblia, uulitin ko, ng 34,000 translations and revision. At sa unang pag-aaral ay umabot ito ng mga dalubhasa, ang Biblia ay umabot ng 300,000 translations and revisions. So ito'y dumami ng dumami. So sa pananaw ng Islam, kung titingnan natin, Christianity and Islam, kung titingnan natin, itong kasulatan na ito, kasi ito babasihan natin, paano kilanlin si Jesus. Ang basihan ng Islam ay ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 bagay lang ang iiwan ko sa inyo bago siya namatay. Yung pinakahuling sermon niya ito sa pinakahuling Hajj niya. Sabi niya, 2 bagay lang iiwan ko sa inyo upang hindi na kayo maligaw. Una, ang Islam. Una, ang Quran. Ang pangalawa ay ang aking sunnah. Ano ba yung ibig sabihin ng sunnah? Yung kanyang sinabi, yung kanyang isinabuhay na napapalaob sa Quran, yung kanyang mga pangaral, yung kanyang ipinag-uutos at yung kanyang pinagbabawal. At ang buong buhay niya na isinabuhay niya, yun ang sunnah na tinatawag na sunnah. So itong mga sunnah ito, so minsan gumagamit ang mga Christian nating mga kapatid at nagko-quote. Tapos pag hindi ka marunong sa paggamit ng na tinatawag natin ng pag-aaral ng hadith, yung mga balita ni Propeta Muhammad sallam, ay mawawala ka. Meron hong method sa pagkilala ng hadith, kasi merong mga hadith na isinasali-sali ngayon na kumakalat na mga weak hadith po yun eh. Ang ibig pong sabihin ng mga weak na hadith, yung mga daif na hadith, ay hindi siya basihan. Yung mga strong hadith po, ang unang binabasihan po natin na yung hadith Bukhari, hadith Muslim, at iba pang mga hadith natin. So yung Sunan Bukhari at saka Sunan, sabihin na natin ang Muslim, at ang iba pang mga Sunan. So ngayon po mga kapatid, kasi nakikita po natin mayroong mga debate na nangyayari ngayon at ang kanilang pinagdidebatehan, walang iba pa rin kundi si Jesus Christ. Itatayo ng kalaban na Kristiyano sa debate ng isang Muslim, itatayo niya na si Jesus Christ is God. Ngayon itatayo din ng Muslim na si Jesus Christ is not God, but only a messenger and prophet of God sent to Israel. Sent to Israel, hindi sa Philippines. Kahit mismo ang Bible ay magsasabi po, tingnan niyo po, ang katotohanan tungkol kay Jesus, saan ba siya pinadala ayon kay Jesus? At si Jesus ay sumagot, Mateo 15, versikulo 24. Anong sabi ni Jesus? Hindi ako isinugo, maliban lamang sa mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel.
Kung si Jesus ay isinugo sa bahay ni Israel, doon lamang siya isinugo. Ano ang ating karapatan para baguhin ang kanyang sinasabi? Yun po mga kapatid, kung tayo ay tunay na kumikilala sa mga salita ni Jesus, bakit hindi natin sundin ang sinabi niya na ako'y hindi pinadala maliban lamang sa nawawalang tupa sa bahay ni Israel? At yun ang pinaniniwalaan sa Islam. At yun ang dumating, sabi ni Allah, si Jesus na anak ni Maria ay pinadala ko sa Israel. Maliwanag na maliwanag po ang pagkasabi na ito, na si Jesus ay pinadala sa Israel. So, sa pagkilala sa Kanya, kay Jesus, na pinadala lamang siya sa Israel, sa lumaganap ngayon, ang mga doktrina at mga turo na centralized in Jesus Christ, ang teaching. Sa ganun na lang at ang pagkilala na ito, ang basihan nila sa pagkilala sa doktrina na ito, ay yung kay Pablo. Yung 14 o 16 na libro ni Pablo, ang basihanan nila. Sa dami-dami ng mga gospel, sa dinami-dami ng mga gospel, bakit hindi na isali ang mga gospel na yon para makilala pa natin sino si Jesus? Yung Gospel of Mary, most possible na itinatago nila ang katotohanan tungkol kay Jesus, samantalang ganun din sumulat siya ng gospel na maliwanag na siya ang sumulat. Bakit itong 4 na gospel na pinagbabasihan natin? Ako, dati akong Kristiyano, sa pananampalataya, pinagbabasihan ng 4 na gospel na siyang totoong gospel lang. So, mga kapatid, bigyan po natin ng pansin na marami pang gospel. Itong mga gospel po na ito, ay bibigyan po natin ng pansin, bakit hindi na isali sa Gospel of Barnabas? Meron siyang kwento tungkol kay Jesus. Ang Gospel of Mary Magdalene, may kwento siya tungkol kay Jesus. Gospel of Nicodemus, may istorya siya tungkol kay Jesus. Gospel of Joseph Arimathea, meron siyang mga tinatawag natin na pwede nating pagbabasihan tungkol sa istorya ni Jesus. Isang bagay lamang po na dapat nating malaman. Isang bagay lamang po na dati nating malaman sa ating buhay, na alamin natin ang tunay na kalagayan ni Jesus. Isang bagay po na bibigyan natin ng pansin, si Jesus ba na pinapakilala natin, siya ba ang tunay na Jesus? Si Jesus ba na ating kinikilala, siya ba ay isang tao o Diyos na totoo? Bagay lamang na kilanlin natin si Jesus ayon sa kanyang mga sinabi. Kung hindi natin alam kung paano siya kikilanlin, ay ang nakikita po natin sa pagkilala ng iba sa pamamagitan po ng rebulto sa kakatingin po doon. Yun pong naging tradisyon doon siya nagdadasal. Ang iniisip niyang Kristo ay yung picture na nandoon. Wala ho siyang alam sa kasulatan. Itong tinatawag natin na traditional, na tinitingnan po ng mga tao sa ating kapanahunan na tumanda sila na ganun ang kanilang nakasanayan. Kasalanan po ba nila ito? Maari, dahil sunod-sunuran sila sa kanilang pare. Sunod-sunuran sila sa mga nauna. Kailangan po natin sila ay i-correct po natin ang pamamaraan. Kasi sa totoo lang po, sa Katoliko, hindi naman nagturo ng ganun eh. Ngunit napabayaan ito na ganun ang kanilang tradisyon. Nagsisimba
pagkatapos ang kanilang tradisyon na sinusunod ay kakaiba sa tunay na pagkilala kay Jesus. Napapabayaan sila. Sa totoo lang ako, naging kabahagi ako ng Roman Catholic Church. Pero hindi ko masyadong nakikita yung pagtuturo na tinatawag natin na evangelization ay tuturo talaga kung anong katuruan ni Jesus. So ang natututunan lang natin basta lang tayo makasermon. Ganon din sa ating mga Muslim. Meron ding mga tradisyonal na kailangan ng pagbabago. Now, kilanli natin si Jesus Christ na ayon sa kanyang sinasabi sa kanyang sarili at ayon sa record na nagsasabi tungkol sa kanya. Now, hindi po namin kayong masisisi kung gano'n ang pagmamahal ninyo na si Jesus ay Diyos at gano'n na lamang ang inyong pagkilala sa Kanya na siya ay Diyos at sila ay kaisa ng Diyos. Yun ang binabasihan natin palagi sa John. No? Yung sinasabi niya sa John 10:30, chapter 10 verse 30, na ako at ang Ama ay iisa. Bagkus mayroong kumukontra sa sinasabi na ito. Iisa saan? Ito ang ginakailangan po natin mga kapatid. Hindi ito para siraan natin ang pananampalataya. Ngunit kikilala natin ang sinasabi mismo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili ayon sa inyong kasulatan. Ano bang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? Nung sinasabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Iisa sila saan? Sinabi ba ni Jesus dahil na sinabi niya na Diyos siya? Huwag nating titignan ang sinasabi ng Parisiyo na pinalalabas nila na si Jesus ay nagbablasphemy, na sinasabi na isa sila ng Diyos, na Diyos din siya. Na siya yung Diyos, katulad nung nakausap ko sa Iligan, sabi niya, ang sabi ni Jesus, itong tao na ito, siya daw yung Diyos na bumaba. Tinanong ko siya, napatawa ako kasi Diyos bumaba Sabi niya, ako yung Diyos. Bumaba ako para ipahayag ko sa mga tao ang pagbabago na sumamba sila sa nag-iisang Diyos. Ako at saka si Jesus at ang Ama ay iisa lang kami. So yun ang kanyang paniniwala. Para bang si Pastor Kibuloy na umaangkin siya ng kanya na siya na ang representative ng Diyos. Nasa sa kanya ng kapangyarihan na gano'n. Walang pagkaiba sa sinabi ni Ecleo na bumaba si Jesus, yung kanyang sarili ay si Jesus. So, may mga umaangkin sa Australia, meron din naglalakad siya, ang istura niya talaga, ginaya yung sa sini na Jesus. Ginaya niya ang mukha ni John Powell. Kilala niyo si John Powell, yung nag-act sa Jesus of Nazareth? Tumanda na si John Powell, ganun pa rin ang istorya ng buhay niya para siyang si Jesus. So, ibig sabihin, imaginative Jesus Christ ang tawag po doon. Kaya ang mga tao, ginagawa nilang picture, doon sila nagdarasal. Katulad ng the eye. Gawa lang po yan ng isang tao, drawing yan yung the eye. Yan ang ginagamit po ng kursilyo. No? Yung kursilyo sa Roman Catholic Church. Ipapakita sa iyo yan at saka bubugbugin ka ng mga salita ng Diyos. Bubugbugin ka daw ng mga ng nakasulat doon. Bubugbugin ka ng salita na sinatawag nila na dos por dos. At sasabihin sa iyo, gusto niyo po bang bumalik si Jesus? So, maging practical po tayo. Hindi po ganoon ang Jesus. Hindi po ganoon ang tunay na Jesus. So, ang tunay na Jesus ay isa siyang propeta na pinadala sa Israel. Inangkin niya ni Jesus. Hindi ako pinadala maliban lamang saan? Sa mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. So, isang bagay po na dapat nating bigyan ng pansin na tayong mga kumikilala kay Jesus. Kunin natin ang katotohanan, sinabi ba ni Jesus, na Diyos ako, sambahin ninyo ako. Any words, any verse in the gospel, the four gospel na tinatawag natin synoptic gospel, sinabi ba ni Jesus ito? So, alam niyo po ba ang ginagawa ng basihan ng doktrina? Yung kwento ni Pablo.
si Pablo ang nag-indoctrinize at internalize niya ito sa simbahan, sa kanyang preaching. At ginagamit ito ng mga pari at mga lay preacher para palakihin ang paniniwala na si Jesus nga ay Diyos. So, yung gawa ng kwento ng passion, doon mo mababasa na tuwing Semana Santa paulit-ulit kinikwento na wala naman sa Bible po yung mga kwento. So, isang bagay po na dapat nating tingnan. Kaya ang mga Protestant po, hindi po naniniwala dito sa pasyong mahal dahil ang mga pangalan na inilagay doon ay wala po sa Bible. Yung tatlong hari daw, tatlong haring mago. Ano yun, ang tawag ho doon, yung tumitingin sa mga ng mga planeta, ay ginawa nilang hari. Hindi po yun mga hari. So yung mga Magi ay hindi mga hari po yun. Now, so kung kikilanlan mo pa si Jesus ng mabuti, ayon sa kanyang sarili. Ano sabi niya? Bakit ninyo akong gustong patayin na taong propeta na pinadala ng Diyos? You see, hindi niya sinabi na Diyos ako, kundi inaangkin niya na propeta, na taong propeta na pinadala ng Diyos. Ibig sabihin, isinugo ng Diyos. Kaya ganun dapat tayo. So now, mga kapatid, kilanlin natin si Jesus ayon sa kalagayan niya kung sino siya. So, wala namang problema po kasi may nagtatanong, si Jesus ba sa inyo sa Islam ay kinikilala nyo ba siya ay yung Messiah? Of course, yes. Ang title ni Jesus Christ is Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, ibig sabihin, Jesus the Christ. Siya talaga yung Kristo. Siya pinanganak ni Virgin Mary. Yan, kinikilala siya na anak ni Mary. Pinanganak siya doon sa Bethlehem or sa Bethlehem. So, ngayon, si Jesus Christ, sa pananampalataya sa Islam ay hindi namatay. Hindi siya yaong pinatay at namatay. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa pananalitang Tagalog? Ang akala nila ng mga Hudyo ay napatay nila, tapako nila si Jesus na anak ni Maria sa krus, bagkus hindi nila napatay at napako siya sa krus, kundi yaong kamukha niya. No? Yung kamukha niya. Ngayon, ano bang mga makikita natin sa mga babasahin? Bakit merong sinasabi doon ni Allah subhanahu wa ta'ala kamukha niya? Sa Gospel of Barnabas, nagbagong anyo si Judas, yun ang kwento. Pagpunta niya sa Gethsemane, pagbati niya kay Jesus ang pagkasabi ay shalom. Dito sa Bible, magandang gabi, maestro. Hindi po sila nagbabatian ng magandang gabi po. Hindi po tradisyon niya ng mga Hudyo at hindi tradisyon ng mga Aramaiko at mga Arabo. Hindi po sila nagsasabi nung araw pa ng magandang gabi. Nauso lang yan ng good morning, magandang gabi. Nung dumating na ang panahon, nung nakakapunta ng lumaganap na itong good morning na pagsambayan sa Diyos araw. Good morning sunshine po yan sa mga pagano. So now, yung kwento dito sa Gospel of Barnabas, ang napako sa krus na hinuli ng mga sabi kasi ni Judas, bantayan ninyo ang kanyang mukha. Hulihin ninyo siya. Sa isang iglap, pagkatapos niyang humalik kay Jesus, sa isang iglap na kisap mata, nawala si Jesus at hinanap niya, pinuntahan niya mga disciples na natutulog at sinabi, asan niya ang ating maestro? Maestro, ang sabi niya sa kwento. Asan niya maestro? At ginising niya pa ang iba at pareho kanilang mga sagot. At sabi nila, naluluko na yata ang ating maestro. Na siya man ang ating maestro. So, ibig sabihin, ang nakikita nila sa mukha ni Judas ay mukha ni Jesus.
Pero hindi po ito basihan ng Islam. Ito'y kwento ng Gospel of Barnabas. Dahil ang basihan lamang po ng Islam ay ang Quran at ang kwento ni Propeta Muhammad SAW tungkol kay Jesus. So mga kapatid, ay hindi yung basihan. Sinasabi ko lang po ito na kamukha niya at si Judas yaong napako sa krus, yung siyang hinuli ng mga Romano. Sa pagbalik ni Judas, siya ang hinuli. At sinabi, ba't niyo ako hinuhuli? Si Judas ako. Kumbaga sa atin, ikaw yung hinalikan ni Judas. So, tapos na ang istorya, dinala siya ng mga Romano at siya ang hinarap kay Pilato. So, mga kapatid, bigyan po natin ng pansin ang mga bagay na ito. Sapagkat sa buhay natin, kinakailangan makilala natin talaga ang tunay na Jesus. So, sa Islam, hindi siya namatay. Ano ba ang katuruan tungkol kay Jesus? Na naakyat siya sa langit, inakyat siya sa langit ng Diyos. Pinaniniwalaan din sa Kristyanismo na siya inakyat sa langit. Pagkatapos siya ibabalik, pareho din ang kwento na ng katuruan na siya ibabalik. So, babalik ba si Jesus bilang Diyos? Dito sa katuruan ng Islam, hindi. Babalik si Jesus Christ as a leader, as an imam, as a teacher. Ganon pa rin. Governor, mag-govern siya. So dito na ipagpatupad ni Jesus Christ ang kalooban ng Diyos. Darating siya at bababa siya doon sa Syria, Damascus, kung saan nakita ni Pablo noon si Jesus. Sa Damascus, magkikita sila ni Imam Mahdi. Magdadasal sila doon at bumaba siya. Sinabihan siya na siyang mag-imam. Ngunit sabi niya, hindi siya ang mag-iimam. Pagpatuloy nyo lang. At sumama siya sa pagdarasal at ganon. So, kung titingnan natin ang pagdating ni Jesus Christ, hindi siya darating bilang isang Diyos, kundi isang inutusan ng Diyos na bababa siya rito upang tapusin ang kanyang misyon. Ipapakilala niya sa kanyang sarili na siya nga ang Jesus. Siya yung tunay na Jesus. Gigibain niya ang paniniwala nila sa krus at paniniwala nila sa pagkain ng baboy na hindi ito pinahintulot ni Jesus. So mga kapatid, bigyan natin ng pansin ang mga ito. Sa pagbabalik ni Jesus upang linawin ang lahat at siya'y makikipag-away sa Antikristo na nauna na sa kanya, na si Ad-Dajjal, na tinatawag Ad-Dajjal. So doon, titingnan natin si Jesus. Ano ang kalagayan niya? Siya ay makikipaglaban. Si Ad-Dajjal ay kakampi ng mga Hudyo. Doon siya makikiisa sa mga Hudyo at magkakalaban sila ni Jesus Christ. So, sa pamumuno na nauna bago dumating si Jesus Christ, ay ang mamumuno noon ay si Imam Mahdi. At hindi yung yung sabi natin na pinuno ng ISIS na sinasabi na yun si Imam Mahdi. Huwag kayong maniniwala, hindi kakanyahan ng kernel na yon ang kakanyahan ni Imam Mahdi. Napakabuti po siyang leader ni Imam Mahdi. Hindi basta-basta po pumapatay ng tao, makatarungan po siya. Isa siyang leader sa Islam na pinapakita niya ang tunay na pagmamahal sa kapwa at ang tunay na pagiging leader. So, pagdating ng Antikristo, lalabas na yung mga Juds and Majud. Sinasabi niyo sa Biblia, Gog and Magog. So, darating yung maliliit na mga tao na matutulis ang kanilang mga ngipin at ang madaanan nila, nakasama nila si Antikristo, madaanan nila, papunta sila sa mga city, ano man ang madaanan nila ng mga river, hihibas yun, mawawala ng tubig. Lahat ng madaanan nila ng mga luntian ay kakainin nila. Mga kahoy, walang matitira. Napakatalas po ng kanilang mga ngipin at mabilis ang kanilang pagdami. So para silang mga mikrobyo. Yun ang kampon ni Antikristo. Sa pagtutuo sa tunay na Kristo, ng tunay na Kristo ay magtutuo sila ng Ad-Dajjal, ng Antikristo. Dito ay walang kwento
Ang Kristyanismo tungkol sa Antikristo na makakalaban ni Kristo, na makakalaban ng Kristo. Ito ay gumagawa-gawa ng istorya ang iba, pero hindi totoo na walang basihan ang kanilang kwento. Sa pagdating ni Jesus, anong magiging tunay na kalagayan? Itong tatandaan natin, mga kapatid. Pag dumating na yon, nalalapit na. Nalalapit na ang pagbabago, ang paggugunaw ng lahat. At malapit na ang Last Judgment Day. Pag dumating na si Jesus, si Jesus, ayon sa pananampalatayang Islam, mananatili pa siyang 40 years dito sa lupa. Maninirahan siya at dito pa siya magkakaroon ng asawa, makikita pa niya ang kanyang mga anak at magkakaapo. After that, darating na ang panahon na ang dakilang lumikha, ibig sabihin tapos nang napatay na si Antikristo. Ngunit magtatanong kayo, paano napatay si Antikristo ayon sa istorya sa Islam? Si Antikristo, maghaharap sila pagkatapos ng maraming paglalaban at marami na humina na ang kampo niya. Pagkatapos magharap sila ni Jesus Christ. Sa pagtapat pa lang, pagbunot ni Jesus Christ ng kanyang espada at ibababa niya ito pa ganon. Nakikita mong si Dajjal, ang Antikristo, ang hindi totoong Kristo ay parang kandilang natutunaw at tumutulo sa kanyang espada ni Jesus Christ. Hindi pa niya tinatagpas ito, tumutulo na ang dugo. At hahampasin niya ito ng kanyang espada at mawawala ang Antikristo na parang kandila na natunaw lang. So ito isang bagay po na titingnan natin. Wala po kayong maliwanag na kwento tungkol kay Jesus. Anong mangyayari sa huling araw? Eto, may isa akong tanong, sa challenge question. Dahil kanya-kanya kayo ng grupo, sa dami pong church na nagkiklaim na sila ang tama, nagkiklaim ngayon na sila ang tama, mga churches, Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Manalo, kay Kibuloy, kay Ekleo, nandiyan buhay pang ibang ni Ekleo, yung Roman Catholic Church, yung Independent Catholic Church, yung Iglesia Pilipina, yung sabihin na natin na mga churches pa na lumabas, ang mga born again. Ang pinakamaraming born again po na grupo doon ay sa Amerika, sa West. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid. Kanino pupunta si Jesus pagdating niya? Anong grupo ang pupuntahan ni Jesus pagbaba niya? Are you sure na sa inyo bababa? Anong mangyayari na magkiklaim tayo na, ay kami po mananampalit, naniniwala kami sa iyo. Naniniwala po kami sa inyo. So, nakagawa po kami ng milagro sa iyong pangalan. Anong pwedeng sabihin ni Jesus? Umalis kayo. Lumayas kayo sa aking harapan, mga Satanas. Anong itatawag ni Jesus ayon sa kanyang sinabi, darating araw na yon? Anong sa iyang sasabihin niyan? Mga Satanas. Umalis kayo, mga Satanas. So, importante po na kinakailangan mag-research tayo at mag-aral, alamin po natin si Jesus. Ang tunay na Jesus. Hindi pong nandyan na lang kayo, basa ng kaunti ng Bible, basa dito, sunod-sunuran kayo sa mga guide na mga aral. Meron din ang mga born again na mga guide sa mga aral. Meron din ang Iglesia ni Cristo ng mga guide ng mga aral. Meron din ang ng mga guide. Pili po kayo ng mga bersikulo. Bakit hindi nilang po natin sabihin kung tunay na salita ng Diyos ang inyong basihan? Paniwalaan natin lahat na salita ng Diyos yan. Meron akong babasahin. Ito'y pahapyaw lang. Si Pablo pumunta ng Arabia. So, ang pagkasulat niya sa Galacia, akong si Pablo mula sa Galacia ay pumunta ng Arabia. So, ibig sabihin sa Arabia, ano ba ginawa niya? Sumulat siya
sa iba pang kwento ng kwento ni Pablo, meron na pumunta siya ng Arabia at nagsulat. At bumalik si Pablo after 3 years sa Galacia. Sabi niya, wala akong nakita na kahit isa man sa mga disipulo ni Jesus maliban lamang kay Santiago. Ang tanong, salita ba ng Diyos yung kwento ni Pablo? Kung salita ng Diyos yung taga-Galacia, pastoral letter po ito Yung pastoral letter na ito ni Pablo, nagkikwento siya ng kanyang paglakbay pa Arabia, ay salita ba ng Diyos ito? Mga kapatid, isang bagay na dapat pa natin bigyan ng pansin at gaano kahalaga sa atin ang mga salita na iyan. At binabasa po ito sa pangalawang pagbasa, diyan sa pulpito binabasa at sasabihin natin, ito po ang salita ng Diyos at sasagot ang mga tao, salamat sa Diyos. Talaga bang salita ng Diyos yon? So, iyan ang ibig kong sabihin na mag-isip-isip tayo. Mag-isip-isip tayo. Siguruhin talaga natin na nakuha natin ang tunay na pagkilala kay Jesus. Baka mamaya pagdating ni Jesus, tatanggihan niya tayo. So, ang mga Muslim, titingnan nila si Jesus at susundin nila si Jesus sa araw na yon nung siya ay mamumuno. At maniniwala, nagdarasal sila sa Diyos at hindi na sila tatanggap ng mga charity sapagkat sila ay nagkakatulungan, nagbabahaginan. Maganda na ang pag-practice, pinapractice na nila ang kagustuhan ng dakilang lumikha. Yan ang sinasabi ni Jesus, sundin ang loob mo dito sa lupa, kagaya ng nasa langit. Pero hindi natin ginagawa yan. Naging Kristiyano ako, pero hindi ginagawa yan, sundin ang loob mo dito sa lupa. Kaninong loob? Kaninong loob? Kaninong kalooban? Iba Alam niyo ba kung kaninong kalooban ang nasusunod? The College of Bishops. Kung ano ang kanilang ginawang doktrina sa simbahan. Sapagkat ito daw ay verdict of the Holy Spirit. The Spirit of God. Yun na yun. So, ito po ay isang bagay na dapat nating hindi dapat binabasihan kung anong naging desisyon ng mga bishops, pag-ipon-ipon ng mga bishops. Hindi po yun ang salita ng Diyos. Hindi po yun ang will of God. Sapagkat itong prinsipyo man, Vox Populi, Vox Dei. Yun ang kanilang yung Vox Populi, yung populi na sinasabi nila dito, mga tao, the people, the voice of the people is the voice of God. And these people are the leaders, the bishops. At ang anumang kinanonize nila, yun ilalagay sa canon law. So, yun na ang magiging batas. Ganito po ang kapagawa nila ng batas. Mga kapatid, ito hindi naman tabi lang sa mga Romano Katoliko. Hindi lang, ginagaya din kayo ng mga Protestants. Maraming gumagaya-gaya din sa inyo na kanilang grupo. Vox Populi, Vox Dei. Mga kapatid, kinakailangan po natin, tayo ay lakasan po natin ang ating pananampalataya, kilanlin natin si Jesus. Dahil halimbawa darating na si Jesus ngayon. Ano ang ating response? Kung dumating siya, dumating na daw si Jesus. Magagala ka ba o matutuwa ka ba? Magagalak o malulungkot? Dahil ang pagkaalam natin sa mga mananampalataya na hindi Muslim, hindi sa Islam, pag dumating na si Jesus, katapusan na ng mundo. Hindi pa po. Marami pa siyang gagawin. Si Jesus Christ po ay marami pang gagawin. Pag-aralan po ninyo ito. Dagdagan po ninyo ang inyong mga research, pero titingnan natin kung ano ang maitutulong natin sa pag-alam pa tungkol sa Kanya. Dahan-dahan lang.
Huwag nating bibiglain. Paano natin kikilanlin ang tunay na Jesus? Si Jesus ba ay nagsabi ng mga bagay na sinasabi niyo? O baka si Pablo ang nagsabi nun? Ang salita ba ni Pablo at salita ni Jesus ay nagkakaisa ba? Ang turing ni Pablo, si Jesus ay Diyos. Ano sabi ni Jesus? Ako'y tao. Ang turo ni Pablo, si Jesus ay anak ng Diyos. Ang sabi ni Jesus sa kanyang sarili, ako'y anak ng tao. Ang turo ni Jesus, ni Pablo, siya ay ang Panginoon. Sabihin mo lang sa Roma 10, versikulo 9, sabihin mo lang ng iyong dila, ligtas ka na. Pero ano sabi ni Jesus? Marcos 12:29, pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Si Jesus daw ang Panginoon. You see, ang turo ni Moises, siya ring turo ni Jesus. Ang turo ng mga propeta ay turo din ni Jesus. Yun din ang turo ni Propeta Muhammad SAW, na si Jesus ay kumikilala sa nag-iisang Diyos. Si Moises, ano sabi niya? Sa Deuteronomy, ulitin natin, Kapitulo 6, versikulo 4 pa 6. Ano sabi niya? Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Meron bang kukontra? Meron bang kukontra dito? Okay? So kinakailangan itong ating pagkilala kay Jesus ay talagang tatatagan po natin. Hindi yung magdadadakdak ka dyan sa Facebook kung ano-anong mga sinasabi mo. Ang tinatanong lang, naglagay ako ng katanungan. Meron bang mababasa sa Biblia mula sa bibig ni Jesus, magbigay ng bersikulo na sabi ni Jesus, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako. Alam mo ba kung yung mga sagot, kay haba-haba ng sagot, wala man lang tumumpak. Kahaba-haba. This is between yes or no lang eh. Meron ba o wala? Pag wala, tapos ng istorya. Nagkwento pa nga ng kahaba-haba mga doktrina ni Pablo, lahat ang sinabi niya. Tingnan mo. Sa impluwensya sa kanya ng katuruan, hindi niya kayang sumagot ng yes or no, kundi magbigay din siya ng ibang katuruan na Diyos talaga si Jesus. Mga kapatid, mag-isip-isip po tayo ng mabuti. Pag sinabi natin, let us be logical. Maging practical po tayo sa buhay. Hindi yung, yung kausap ko, nag-uusap kami sa online. Sabi niya, pakakamatayan ko lang ito, ang Trinity. Anong basihanan mo? Basta lang. Kung saan ako'y pinanganak, doon na lang ako mamamatay. Tama po ba yon? Parang mali yata yung prinsipyo na yun eh. Pinanganak ka doon sa bundok, tapos ba't ka bumaba sa city? Doon ka na lang magpakamatay. Hindi applicable yung sinasabi ng taong yun eh. Kung ang kanya nakagisnan, yun na lang kanyang pagkamatayan. O sige, huwag kang matutulog sa kutson. Banig lang ang pinanggalingan mo. Doon ka lang sa banig. So, hindi applicable ba yung sa mga prinsipyo na gano'n? Kinakailangan applicable yung sabihin na natin na let us be practical. Practical pa lang pinag-uusapan natin dito. At bago natin kikimkimin ang pananampalatayang ito sa pagmamahal natin kay Jesus, kinakailangan ayon kay Jesus. Itong tinatawag natin, ang katotohanan tungkol kay Jesus. Sino ba talaga si Jesus? So alamin natin sa mga kasulatan. Ito mismo po, masasabi ko po sa mga nagsisipag-aral, kung mag-aaral ka ng Quran, huwag kang magsarili. Meron po siyang yung mga tinatawag na mga event bago dumating ang revelation. May mga event po na nangyari, tapos sasabihin ng Diyos kung ano ngayon ang kanyang revelation. Yun isang bagay na hindi dapat natin iwala.
pag mag-aaral tayo sa Quran. At kasi kung magsalita ka lang na magsalita tungkol sa Quran, na sinabi ng mga ganito, sinabi ng mga ganyan, ay dependent ka doon sa mga chismis eh. Totoo bang sinasabi nila? Binasa mo ba ang Quran? May nagbigay ng bersikulo. Yan, kilala ko yan, nandiyan dyan, nakikipagdebatihan. Hanggang ngayon, ang kinote niya, kumote siya ng bersikulo sa Quran, pagkatapos ay mali-mali. Pinalalabas na Diyos si Jesus doon sa sa kinote niya. Kaya mag-iingat po kayo, brother. Pagkatapos, kinuha ko, kinote ko rin, inilagay ko yung pinost ko sa kanya yung Arabic at pinost ko sa kanya yung translation in Tagalog. Sabi ko, hindi ka naman pala marunong magbasa ng Arabic, tapos nagpupus ka na gano'n, tapos sasabihin mo ito yung sinabi na Diyos si Jesus. So, mga brothers, kinakailangan maging honest po tayo sa mga bagay na ito tungkol sa Diyos. Nakikilala dapat sa ating sarili kung ano yung kalagayan mo na sa paniniwala mo na ikaw ay truthful and honest. Sincere ka sa pagsasabi ng ganito. Kinakailangan po natin na yung mga bagay na sinasabi natin ay nandun siya eh. Mababasa eh. Mababasa mula sa bibig ni Jesus. Kaya nga ako nung nagsabi doon sa nag-quote ako sa John chapter 20 verse 17, nasabi ni Jesus ay, pupunta ako sa aking Diyos, sa kanyang Diyos, at inyong Diyos. Sabi niya, alam mo ba, kinoment nung di ba? Pupunta siya sa kanyang amang Diyos, dahil sila ay mag-ama. Tingnan mo, aking Diyos lang sinabi. Naglagay kaya siya na kaagad ng amang Diyos. So, tapos sasabi niya, siya yung anak, kaya kumpleto yung Trinity. Ang layo eh. Parang hindi yata nakapag-aral ng logic ito eh, sabi ko. So ngayon mga kapatid, sa pagkilala kay Jesus, kilanlin natin siya ayon sa kanyang sinabi. Kung gusto niyong pag-aralan pa si Jesus, sa banal na Quran, ang banal na Quran ang siyang magsasabi tungkol sa kanya. So inshallah, dahan-dahan natin alamin pa ang tunay na Jesus. Kasi kung titingnan natin, pati history kailan siya sinimulan na sambahin. At ano ang nangyari pagkatapos nung siya ay hindi sinasamba ng mga tao at iilan lang ang sumasamba sa kanya, at anong nangyari? Napilitan ang mga tao dahil pinapatay ni Constantine ang mga nagdanak ang dugo noon sa hindi kumikilala kay Jesus, at ang mga bishops na hindi kumilala, na hindi bumuto na Diyos Jesus, pinakulong niya at namatay sila sa kulungan. So ito isang bagay, brothers, na tinatago nung mga pangyayari. Kinakailangan mabulgar ang mga iyon. So maraming salamat po sa inyong pag-aantabay at pakikinig. Kinakailangan po natin talaga na alamin natin ang tunay na pagkilala natin sa tunay na Jesus, ang Kristo na pinadala ng Diyos dito sa lupa, maliwanag na pinadala siya sa Israel at hindi siya pinadala sa Pilipinas, ang Kristo, at merong isang propeta na kasunod siya. Kahit ang Bible nga sumusuporta tungkol sa pagdating ng propeta na darating pagkatapos ni Jesus. At yan ay bibigyan natin ng pansin minsan sa ating lecture kung sino ang propeta pagdating ng pagkatapos ng pag-alis ni Jesus. So itong propeta na ito ang siyang magpapahayag ng katotohanan, at ang katotohanan na yon ay dala-dala niya. Yan po ang Holy Quran. Alamin po natin ang Quran, magbasa po tayo. At saka may mga footnotes na naman po sa Quran, sa Noble Quran. So maraming salamat po sa inyong pagkikinig, at naway na sa magandang kalagayan po kayo, at gayon din pasalamatan natin ang Mercy Islamic Foundation sa pamumuno ng presidente natin si Sheikh Muhammad Habib Al-Khulafi, at ng ating director sa media production si Sheikh Isa Javier, at ang ating kasamang mga engineers dito sa likod ng ating studio. At ito'y pinapaabot namin sa inyo at sa lahat ng ating mga duat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.